Ito na nga po mga kababayan, no? Dating PCSO Chair Rowena Garma matapos pong palayain ng Kamara. Siya po ay lumabas ng ating bansa at kinumpirma po ni DOJ Secretary Boying Remulla na ito po ay nahuli sa US at kasama po ang kanyang anak. Ito po ay pinangako ni Rowena Garma pagkatapos po siyang palayain ng Kamara na anuan po ang gagawing pagdinig at investigasyon na gumugulong pa po sa Kamara ay siya po ay dadalo. Ngunit ang malaking katanungan po dito ay bakit po siya lumabas ng ating bansa, no? At ito din po ang meron din pong post si Adrian Pascual at kinumpirma niya po, Garma na karma. Ayun, nakadetain sa US dahil sa cancel daw ang US visa. LOL. Pero ito po ay kinumpirma po ng Net25, no, ng saganang mamamayan na nahuli po talaga si Rowena Garma. At ang nagpahuli po dito sa Secretary Boying Remulla, pinahuli niya po ito para daw po makabalik sa ating bansa at maayos na makabalik sa ating bansa at makipagtulungan sa anumang pong ginagawang investigasyon ng Kamara. At ang tanong po dito, ito po ay bakit po siya lumabas ng bansa? Dahil po ba nabalitaan niya na ang Pangulong Rodrigo Duterte po ay dadalo sa pagdinig bukas November 13 sa Kamara? At matapos po niya, no, kinansila po ng Quadcom ang pagdinig ng Kamara. So ang tanong po dito, meron po bang tinatakasan si Rowena Garma? Dahil po siguro dadalo ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya po siya lumabas or nag-skip na? Ano po ang meron? Meron po ba tayong malalaman na mga pasabog na mga pagsakaling mag-confess si Rowena Garma? Bakit siya lumabas ng bansa? Meron po ba siyang iniiwasan? Or meron pong nagtulak or may nag-utos po sa kanya na lumabas ng ating bansa? At ang nagpahuli po talaga dito, kinumpirma po ito ng saganang mamamayan ng Net25 ay si DOJ Secretary Boying Remulla. Bakit po ganun, no? So, ano po ang nangyayari? At bakit po siya nakalabas? At bakit po siya nagtangkang lumabas ng Pilipinas? So, ito po yung exciting part dito mga kapatid. Magtataka po tayo, no? Ito po ba ay may nag-utos dito na siya po ay makarating doon sa US, sa Amerika? Siya po ba ay tumakas o gusto niya lang pong takasan na ito dahil nga sa mga nangyari sa kanyang pag-detain sa Kamara? Mas minarapat niya na lang siguro na umalis? At syempre ngayon magkakaroon po ng malaking katanungan dito at bakit po siya tumakas at bakit po siya umalis ng Pilipinas? Marahil po ba ay siya ay ginigipit na kaya mas pinili niyang umalis na lang? Magtungo na lang po saan niya gusto kasama ang kanyang anak? Ano po ang ano po ba ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon? Abangan po natin to at ito na nga po mga kapatid, no? Huwag po natin bitawan yung issue na yan kay Rowena Garma. Meron po nararamdaman po natin, meron pong malaking mga pasabog na mangyayari dyan. Siguro dahil ayaw niya makaharap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, tignan natin ang magiging gulong po ng mga isyong ito. No? At ito na nga po, matapos pong kumpirmahin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay dadalo bukas November 13 sa Kamara, ay bigla naman po inurong ng Quadcom ang kanila pong pagdinig bukas. At nagkaroon po ng pahayag si Atty. Sal Panelo sa Net25 ng saganang mamamayan na ang dating Pangulong Rodrigo sa ayaw at sa gusto po nila ay pupunta at dadating po bukas para questionin po ang Quadcom sa ginagawa po nitong pag-iimbestiga at pagkansela at kukomprontahin nila na bakit ganun po ang nangyari. Pupunta po bukas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ayaw at sa gusto po nila. Mag-hearing man sila or hindi, dadating po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po ang naging pahayag po ni Atty. Salvador Panelo sa Net25. So mga kapatid, no,
wala na po tayong magagawa dito. Matapos po nilang buli-bulihin ng dating Pangulo na sasabihin nila na ito po ay naduduwag, ito daw po ay maraming palusot dahil ayaw daw dumalo sa kanilang pagdinig. Ngayon po na nagpaunlak po ng panayam ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya po ay pupunta na ng Kamara. Siya po ay interesado ng makaharap ang mga ito at ang kabilat kaliwat ka ng batikos ng Quadcom at ng mga young guns ng tambaluslos sa representatives, bigla naman po silang nag-cancel. Ano po, dahil po ba hindi pa po ba nakalapat ang inyong mga script na gagamitin sa pagdinig kung sakaling matutuloy? Hindi pa po ba handa ang lahat? Sa mga kakantahin nyo, baka po may sumablay. Ay, ayus-ayusin niyo po para po maganda po ang latag at hindi po kayo mabuko. So, ano pong mangyayari? Ano na Quadcom? Sa ayaw at sa gusto niyo po, harap po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Magkita-kita na lang po bukas kung ano po ang mangyayari. Dahil, syempre, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto niya na rin matuldukan. Dahil, ito po ay nagkalabo-labo na at kung ano-ano na pong mga nangyayaring mga salita, mga batuhan ng mga hindi magagandang salita at akusasyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte and kay Vice President Sara Duterte. So, antayin po natin ano po ang mangyayari bukas. Kung sakali pong pumunta po ang dating Pangulong Rodrigo sa Kamara, kung sa ayaw at sa gusto po nila, yung po ang binigyan din ni Atty. Sara Panelo, pupunta po talaga sila. So, antayin niyo po. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ay nanindigan na dadating po talaga bukas. Handa na po ang lahat Handa na po ang mga tao bukas at nag-aabang na po sa mga gagawing pagdinig at investigasyon. Matapos niyo pong kumpirmahin at hindi niyo po inaasahang pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siguro iniisip nyo na ito ay hindi pupunta at ito ay haka-haka lamang na siya ay dadalo. Bigla pong si Ace Barber kanina, nagpa-press conference. So, tingnan natin ano yung magiging takbo ng mga kapatid. Antabayanan natin ito dahil mukhang ang Quadcom ang naduwag Dahil ba siguro hindi palapat ang kanilang mga kakantahin at baka sila ay masintunado at magkabukuhan. So, palapit ng palapit mga kapatid, mukhang papunta na tayo sa sa ating inaabangan. Tignan natin ano na ang nangyayari dito sa mga isyong ito at ang nakakabahala dito ay ang mga samot-saring nangyayari na ang paglabas po ni Rene Garma sa Pilipinas at nahuli po sa US at si dating DOJ Secretary Remulla pa po ang nagpahuli. At ang pagdalo po bukas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na na-cancel po at sa ayaw at sa gusto po nila ay dadating po ang Pangulong Rodrigo Duterte. So, antabayanan natin ito mga kapatid. Ano kayo po mga kapatid? Ano po ang masasabi nyo sa naging issue po? Sa mga naging nangyayari po sa ating bansa? Ipahayag nyo po ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat.